Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa Bible Bite Channel. Narito muli ang isang prophecy update. Ang sugat ba na ikamamatay ng kapapahan ay gumaling na? Ginawa ni Pope Leo ang proklamasyong ito noong nakaraang araw lamang na sa pamamagitan ng Eucharist ang mundo ay maililigtas. Ang pagdiriwang ng misa ay siyang magliligtas sa atin ngayon. Ito ang nagliligtas sa mundo. At ito ang pinakamahalagang pangyayari sa buhay ng mga Kristiyano. August 22, 2025, si Pope Leo ay naghatid ng mensahe sa mga protestante at sa mga pinuno ng Orthodox na nagtipon sa Stockholm para sa linggo ng ecumenical na minarkahan ang sentenaryo ng 1925 Universal Christian Conference of Life and Work. Ang kanyang mga mensahe ay nagdala ng parehong kasaysayan ng pagmumuni-muni at pananaw para sa hinaharap, na nag-alok ng isang sulyap para sa patuloy na misyon ng Vatican na pag-isahin ang sangkakristyanuhan. Nag-iisang pananampalataya, nagkakaisang pagsasama-sama na hahantong sa one world religion. Sa Apokalipsis 13:3 at nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay, at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling, at ang buong mundo ay namangha at sumunod sa halimaw. Ang sugat sa sistema ng kapapahan na ikamamatay ay tuluyan ng gumaling. Headlines: pagpupulong ng kanilang banal na ama, si Pope Leo XIV, ang kanyang mensahe sa mga kalahok sa kanilang linggo na ecumenical sa Stockholm. Narito ang sinasabi ni Leo. With humility and joy, that we stand with you today as fellow disciples of Christ, recognizing that what unites us is far greater than what divides us. What unites us is far greater than what divides us. Council's decree on ecumenism called us to dialogue in humble and loving fraternity, grounded in our common baptism. Nakuha mo ba ito, kaibigan? Pagkakaisa. Pagkakaisa. Kalimutan ang nakaraan. Magkaparihong pagsamba ngayon at magkaparihong binyag ngayon. Believe that the unity Christ wills for His church must be visible, and that such unity grows through theological dialogue, common worship where possible, and shared witness in the face of humanity's suffering. Artisans of reconciliation, to confront division and to bring healing where there has been hurt. Ito ang mga salita na bumubuo sa isang one world religion. At ang mga Lutheran ay kanilang nagustuhan, sama-samang magdarasal, sama-samang nagtatrabaho upang dalhin ang kagalingan sa nasugatan. Sa lungguhitan mo ito, kung saan nagkaroon ng sugat na nakakamatay. Ayon sa First Alert, ang community ng mga Lutheran ay nasasabik sa hinaharap ng Kristyanismo kasama si Pope Leo XIV. Ang nangungunang pastor ng Faith Lutheran Church na si Dan Jones ay kanyang sinabi na ang pagiging Amerikano ni Pope Leo ay sobrang espesyal. Do good. He just has a big platform to be able to share his thoughts and to do good. So I think that's why we should all care and follow what he does, because what he says carries a lot of weight. Despite some differences in practicing of our faith, Pope Leo will emphasize what we have in common rather than identify our differences. This is a good thing for the Christian church, no matter what faith you practice. Ang Lutheran Church ay nasasabik na sumamba sa Papa, na lasing sa alak ng Babylonia. Ang mensaheng ito ay isang malinaw na pagsulong ng papel ng kapapahan sa mga kaganapan para sa katapusan ng panahon at sa mga plano nito para sa mga protestante sa loob ng maraming siglo.
ang Protestantismo. Lalo na ang simbahang Lutheran ay naninindigan sa matinding pagsalungat sa Roma na nagbabala laban sa mga pagkakamali at pang-aabuso nito. Ngunit ngayon, kapansin-pansin na ang tono nito ay nagbago. At ang dating sugat ng paghihiwalay at hidwaan ay naghilom sa pamamagitan ng ekonomikal na dialogo, pagkakasundo at magkasanib na pagkilos. Ang kapapahan ngayon ay nagpapakita ng kanyang sarili hindi bilang isang kalaban ng Protestantismo at ng Lutheran Church, ngunit isang totoong kaibigan sa gawain ng pagkakaisa ng Kristiyano. Isa sa mga pinuno ng Lutheran Church na si Hatchin ay nagsalita. Ito ang kanyang sinabi. Towards unity through the Roman Catholic Church and the Lutheran churches will continue to grow towards unity. The Roman Catholic Church and the Lutheran churches will continue to grow towards unity. Ayon sa religiousnews.com, si Pope Leo XIV ay ang hindi inaasahang may malaking epekto sa mga protestante. Tingnan kung paano itinutulak ng Lutheran Church ang one world religion kasama ang Roma. August 7, 2025. Sa Havre Daily News, isang circular na media outlet sa Montana, ay naglathala ng artikulo ng Lutheran pastor na si Michael O'Hearn na pinamagatang ang pagbawi ng araw ng pahinga. Sinabi ni Pastor O'Hearn na ang paglabag ng linggo ay pagbabanta sa mga individual, sa kalusugan at lipunan sa kabuuan. Ang artikulong ito ay pumaroon upang hikayatin ang publiko na ipagpatibay ang linggo bilang panahon para sa pamilya, sa simbahan, at ituring ito bilang banal na araw ng Diyos. Si Joel Osteen, Tony Palmer, Kenneth Copeland, pangalanan mo ng lahat ng mga evangelicals, mga protestante, at kahit hindi mo nabanggitin ang mga evangelical cabinet crew ng faith office ni Trump, lahat sila ay nakikiisa sa Roma. Ang tanong, ikaw ba ay makikiisa sa kanila o makikiisa ka kay Kristo? Carefully conserves the memory of the death and resurrection of the Lord, of whom she is witness, as her most precious treasure. She preserves and transmits it by celebrating the Eucharist. She preserves and transmits it by celebrating the Eucharist. The protest is over. So you certainly prayed the most important prayers. He said, I do not pray for these alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me, and I in you. Existence, and then throughout the centuries, the Church has celebrated Mass, Sunday after Sunday, to remember what the Lord has done for her. Ngunit hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos. Ang tanong, ikaw ba, hinahanap mo ba muna ang kaharian ng Diyos? Sino ba ang tatayo sa dakilang paghatol ng Diyos? Hanapin ba ng Diyos ang kanyang mga tapat na nalabi sa kanyang pagdating? At sino ba itong mga nalabi? Ayon sa Apokalipsis 14:12, narito ang pagtiyatiyaga ng mga banal, ng mga nagsisitupad sa utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Hanggang sa muli, mga mahal kong kaibigan, patuloy lang nating hanapin ang mga katotohanan. Patuloy lang nating subaybayan ang mga programa ng mga kasaysayan, mga propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.